Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Lilibet Castillo Pumaki. Ako po ay nagsisimba sa TICF Group at Tokyo International Christian Fellowship po, dito po sa Tokyo. Ako po ay lumaki sa isang maliit na pamilya. Hindi naman po kami mahirap at hindi rin po kami mayaman. Nag-iisang anak lang din po ako. Maaga po ako nag-asawa. Sa edad po na 17 ay nagkaroon na po ako ng edad. Pero sa ano na buhay, hindi kami magkaintindihan ng asawa ko, kaya naghiwalay din po kami. Nung panahon na yun, nauso po yung pagja-Japan. Nagre-recruit ng papunta rito sa Japan na tinatawag na Japayuki. Isa po ako doon sa na-recruit na yon. Kaya naghiwalay kami ng asawa ko, binitbit ko yung anak ko papunta sa mga magulang ko, iniwan ko sa kanila at nagpunta po ako ng Japan. Nung panahon na yun po, usong-uso yung Japayuki, kumbaga, yung words na panalo ako rito sa Japan. Kaya yung alamin nyo naman po siguro yung buhay ng Japayuki bago ko pa nakilala si Lord. Yung buhay ng Japayuki, nandoon na yung lahat ng mga kasalanan. Lahat talaga ng kasalanan nandoon na. Kung ngayon ko isipin, talagang masama, hindi talaga siya maganda sa ng Panginoon. Pero ang isa sa na bless ako sa buhay ko kasi yung mga magulang ko sa Pilipinas, sila ay mga Christian na. Kumbaga, ako lang yung hindi talaga Christian. Pero nung umalis ako, bagong Christian pa lang yung pamilya ko. Kaya kahit na iniwan ko sa mama ko yung anak ko, lumaki siya, nakilala niya yung Panginoon. Oo nga, ako kilala ko ang Panginoon, pero wala akong relasyon sa kanya eh. Tapos, kada uwi ko ng Pilipinas, sinasama nila ako sa simbahan. Lagi akong nagsisimba. Sa tuwing magsisimba ko, lagi akong kinakausap ng pastor ko. Lagi naman akong nagsisisi. Nangangako ako sa Panginoon na magbabago na ako. Kasi nga lahat puro sila Christian, ako lang yung hindi. Ako pa naman yung breadwinner. Pero kada bumalik na naman ako rito sa Japan, magbabago ako, hindi ko naman natutupad yun sa Panginoon. Talagang pagdating ko na naman uli dito, balik uli ako sa mga bisyo ko, sa mga kasalanan ko. Kung ano yung mga kasalanan ng iba, ginagawa ko ulit. Pas uwi na naman uli ako ng Pilipinas, magbabago na naman ako. Pangako ako ng pangako sa Diyos na magbabago. Pero pagdating dito, wala pa rin. Hanggang isang araw, pag uwi ko ng Pilipinas, may bisita akong nagbigay sa akin ng puting Bible. Basta yun, puting Bible. Tapos nung pauwi na ako, sabi ng pastor ko sa akin na pag hindi pa raw ako nagbago, mawawala daw sa akin ang lahat ng binigay ng Panginoon. Baka pa daw pati buhay ko. Nagagalit pa ako sa pastor namin. Sabi ko sa mama ko, bakit ganyan yung pastor ninyo? Kung ano man ang hinihingi niya sa akin, binibigay ko Lahat nga, kahit mga aircon, kahit na mga aircon sa church ninyo, mga chair ninyo, ako ang nagbibigay. Pero bakit ganyan yung sinasabi niya sa akin? Hindi lang yung mama ko, sabi ng mama ko, pabayaan mo na lang yan si pastor. Total, pinagdarasal ka naman yan palagi. Sabi ko, hindi maganda yung sinabi niya sa akin. Bakit siya ganyan? Na aanuhin ako ng Panginoon. Pero ayun nga ang nangyari. Unang-una kong na-encounter ang Panginoon nung pagsakay ng eroplano. Hindi ko makakalimutan yun. Na kasalubong namin yung bagyo na galing sa papuntang Pilipinas. Siguro in between ng Pilipinas o Okinawa. Alam niyo ba yung nangyari sa eroplano namin na grabe, para na kaming nag-crash. Talagang grabe yung nangyari. Yung mga pagkain namin nagliparan na lahat kasi nga sa lubong talaga namin yung bagyo. Tapos sabi ng asawa ko doon sa Narita Airport, sabi niya, matagal kayong makakarating kasi malakas ang bagyo rito, makakasalubong ninyo. Late daw kami ng mga 2 to 3 hours. Sabi gano'n ng asawa ko. Sabi ko, parang feeling ko noon, mamamatay na talaga ako. Humingi ako ng sorry sa kasalanan ko sa kanya. Tapos sumigaw ako, sabi ko, tulungan mo po kami. Sabi ko gano'n. Kasi kawawa naman yung pamilya ko pag unang mangyari sa akin. Alam mo ba na pinakita ni Lord sa akin yung Bible ko ng puti? Narinig ko talaga sa tenga ko nang sabi niya, huwag kang mag-alala, kasama mo ko sa biyahe na to. Sabi niya sa akin, nakita ko yung Bible, kinuha ko, inaka po siya. Magkatapos,
nung pumikit ako, parang wala lang, parang yung eroplano, pinatabi lang niya na talagang diretso na yung lipad na parang wala lang nangyari, parang walang bagyo. Kaya grabe yung miracle ni Lord sa buhay ko. Tapos nung dumating kami sa Narita, sabi ng asawa ko, bakit ang aga-aga ninyo? Sabi niya ganun. Dapat late kayo ng 3 hours, ba't ang aga ninyo? Kinuwento ko sa kanya yung nangyari. Sabi na nga po, sabi niya, hindi. Sabi niya ganun, ang eroplano, lilipad talaga yan pag magandang makina. Sabi niya ganun sa akin. Hindi yun dahil sa Panginoon. Sabi niya ganun, ang eroplano, kung kahit na anong lakas ng bagyo, basta ang makina ay hindi raw nasisira, talagang susuungin daw niya lahat yung bagyo, sabi niya ganun, pero hindi raw yun sa paniniwala ko, pero pinabayaan ko na lang siya para sabi ko, sa isip ko talagang si Lord ang nag-ano sa amin, no? Nasabi ko sa sarili ko na, kaya kung pala, pag tinawag mo siya ng buong puso, talagang andun kagad siya. Pero kahit na nagpakita siya sa akin ng milagro, bumalik uli ako ng trabaho pagdating sa Japan. Balik uli ako sa ginagawa ko. Tapos kaya ang nangyari, kinuha nga niya lahat ng mga ano namin, yung negosyo namin, napurdoy, yung anak ko nakulong dahil may scam. Basta ang daming masalimuot na nangyari sa buhay ko. Tapos pati ako, naatake ako, buntik nang kunin ni Lord yung ano ko, yung buhay ko. Doon, nung bubiglang, yung malapit na talaga akong mamatay, na naatake ako, tapos binigyan ako ng Panginoon ng chance, doon hindi ko na yung sinayang, talagang bumalik ako, nag-ano talaga ako sa Panginoon, kaya napunta ako sa TICF, magmula noon, yung lahat na wala sa buhay ko, ibinalik ng Panginoon, ano pa nga 3 fold pa nga, yung biyaya na binigay ni Lord sa akin, sa aming mag-iina. Yung bahay ko na nawala, yung nabinta lahat, bumalik yun ng dalawa dahil sa pagsunod ko sa Panginoon. Ngayon, masaya na po akong namumuhay. Ngayon may problema pa rin naman ako, pero alam kong kasama ko si Lord eh. Kasama ko siya kung ano mang tinataha kong problema ngayon sa mga negosyo namin. Alam kong nakagabay siya, hindi pala yun ang gusto niya sa akin na buhay. Ayaw ni Lord ng buhay ko. Gusto niya itong buhay na to, yung sumunod sa Kanya. Ayaw niya yung lagi akong naglalasing, lagi akong nangaano ng mga tao, yung basta hindi maganda, yung mga hindi magandang bagay dahil din siguro sa mga magulang ko na talagang yung mother ko na talagang laging nagdarasal sa akin. Hindi ko pinagsisihan kung ulitin man siguro ng Panginoon na yung ginawa niya sa akin na pinalo niya ako, hindi ako magsisisi kasi kung hindi niya ako pinalo, hindi ako magiging ganito. Ngayon, ang bless ni Lord sa buhay ko, umaapaw yung blessing niya kahit na magkaroon ako ng problema na marami sa negosyo namin, binabalik naman niya at natutunan ko na rin yung kung ano yung gustong ipagawa ni Lord sa buhay ko. Marami pa rin akong problema ngayon pero kayang-kaya kong dalhin kasi kasama ko siya. At saka yung gusto kong verse na binibigay niya sa akin, yung Psalm 46:10, yung be still and know that I am God. Kasi alam ko naman na mas siya sa lahat ng bagay talagang kung anong problema mo, tatalunin ng Panginoon yan. Basta umasa lang tayo sa Kanya at huwag tayong magkamali. Marami naman tayong pagkakamali sa buhay pero alam kong mas pa si Lord doon. Ay tinatakpan niya yung mga kasalanan natin. Kaya ngayon, nandito ako sa TICF, dito ako nagsisimbat. Salamat din sa pastor ko, kay Pastor Frank at saka kay Pastor Beth. Dahil sila yung tawag dito, yung nag-ano sa akin, laging nag-i-encourage sa akin. Isa rin sila sa pag-ano ng buhay ko. Unang-una sila talagang nakatulong sa akin, sa amin, sa pamilya namin. Yung negosyo namin ngayon, merong si Pastor doon. Siya yung unang-una, siya talaga yung source ng agano namin kung bakit kami nagkaroon ng negosyo ng ganyan. Kaya nagpapasalamat ako kay Pastor at Pastora. Yun lang po. To God be the glory.